So guys, welcome back ulit sa ating channel. Meron lang akong i-share sa inyo na information tungkol ito sa positive crankcase ventilation or yung tinatawag nila na PCV valve system. Ang number one objective natin sa video presentation ito ay aalamin natin kung paano ba gumagana yung ating PCV valve. So dito mapag-uusapan natin yung necessity and operation. So yung necessity, bakit ba merong PCV valve yung ating makina, no? So diyan mapag-uusapan natin tungkol dun sa blow by gas, unborn gas, leaks and reborn. Dito naman sa operation is aalamin natin kung ano yung magiging position ng ating PCV valve kapag naka-stop yung makina, naka-idle, naka-decelerate, or kung ano ba yung normal operation niya, no? And then ano yung position niya kapag nasa acceleration or merong high load. So dito guys, pag-usapan muna natin kung bakit ba merong PCV valve yung ating makina. So dito, ito yung ating PCV. Ayan, ito yung ating PCV, no? So dito makikita nyo may mga red arrow. Yan, yung mga red arrow na yan. So yung red arrow na yan, yun yung tinatawag na blow by gas. Yan. Pag sinabi mong blow by gas is a mixture ng mga unborn air and fuel mixture, humalo na dito sa oil, no? So yun yung tinatawag nila na blow by gas. So nangyayari yon dahil sa yung ating makina ay isang malaking pump yan, malaking pump. So bakit ko nasabing malaking pump siya is dito makikita natin dito, ito yung piston, ito yung ating bali ito yung crankcase natin, ano? So during normal engine operation, kunyari naka-idle ka or nag-accelerate ka, is gumagalaw ito yung ating piston up and down, up and down. So parang siyang nagpa-pump. Ayan. So nagki-create yan ng kahit papaano ng pressure. So nagpa-pump yan. So nagkakaroon ng build up ng pressure, no? So yung build up ng pressure ay, since nakasilyado yung ating makina, walang ibang pupuntahan yan kundi dito sa valve cover natin. So maghahanap yan ng lalabasan. So either dito sa may air cleaner or dito papunta sa ating PCV. Yun. So dito guys, yung blow by gas ay naki-create siya dahil dito sa merong small gap dito sa ating piston ring, no? Ayan. So during compression or during combustion, may mga unborn gases na nakakalusot dito sa gilid ng ating piston ring. At the same time, during downstroke, no, during intake stroke ng ating piston, kahit papaano nagkakaroon niya ng vacuum effect dito. So yung mga unborn gases ay humahalo yan dun sa ating engine oil. So nagkakaroon ng, once na hindi yan matanggal, ay magkakaroon yan ng oil sludge, no? So as much as possible ay iniiwasan natin na mag-accumulate yung blow by gas dito sa ating crankcase. As much as possible, inilalabas natin yan, tapos nire-reborn, no? Yan. So ito, so na-discuss natin yung blow by gas. So yun yung mixture ng air and fuel na nakikreate dahil sa merong mga unborn gases na nakaleak dito sa gilid ng ating piston ring. Pagkatapos nyan guys is nire-reborn yan papunta dito sa ating intake manifold, no? So malaki yung trabaho ng ating PCV. So dito guys, ito yung blow by gas. Ayan. Tapos yung blue naman, yun yung ating fresh air. So yun yung kanyang purpose kung bakit merong PCV, no? Ayan. So mamaya titingnan natin yung kanyang operation kapag naka-stop yung engine, naka-idle, tapos kung ano ba yung normal position niya kapag nasa normal operation siya, then dito sa ano yung position ng ating PCV pag nag-accelerate tayo. So yun guys, malinaw kung bakit kailangan ng ating PCV, ano. So ulitin ko lang. So
yung ating makina ay isang malaking pump na nagki-create yan kahit papaano ng pressure. So kung hindi natin ma-release yung pressure in a control manner, ay magkakaroon tayo ng leaks dito sa either sa mga gasket or cylinder head, kung saan pwedeng lumabas yung pressure na yon, ano. So yun. So ito naman guys yung ating actual na PCV valve. So kung matatandaan ninyo dun sa previous video natin, ay binuksan nga natin ito at nakita natin na clog nga siya, no. So madaming sludge deposit dito sa kanyang spring, piston, pati dito. Ayan, punong-puno siya ng sludge, no. Dito guys ay titingnan natin yung operation ng ating PCV valve. So ipi-play ko lang. Ayan. So ito yung spring nya, ito yung piston. Ayan. So dito guys, ito yung connection papunta sa ating intake manifold. Ito. Dito naman na side, ito naman yung papunta sa ating engine valve cover. Ayan. So kung titingnan natin, itong position na ito ay during idle. Pag naka-idle ka, ay mataas yung vacuum doon sa intake manifold. So hihigupin niya ito. Yan. So ito yung position ng kanyang spring. So pag ganito guys, ay meron pa ring small amount of blow-by gas na dumadaan dito. Ayan. Papunta dun sa ating intake manifold, kasi meron pa rin yung konting area dito na open. So hindi talaga siya totally closed, ano. Ayan. Ngayon, yan, so dito, so, mapapansin nyo dito, ayan, oh. Ayan. So ito naman guys, halimbawa tumapak ka ng throttle plate, dahan-dahan to open position, ay unti-unting magre-release ito kasi humihina nga yung vacuum dito sa ating intake manifold. So yung spring naman ang tutulak ng valve na ito dun sa direction papunta dun sa ating engine valve cover. So yan, pi-play ko lang. Ayan. So itong position na to guys ay halimbawa lang ito, kapag yung spring mo ay fully na extend, no, hanggang doon, ay ito na yung nasa acceleration position ka na, or nasa high load. Kumbaga walang-wala talaga, mahina yung vacuum dito, so naka fully extend yung spring. So dito naka open yan, wide open. So mas madaming blow by gas ang dadaan or papasok doon sa ating intake manifold. Ayan. So yan. Ayan. So makikita nyo dito. Ayan. So tinanggal ko lang muna tong spring. Ayan. Ifo-focus lang muna natin. Ayan. Ayan. So dito guys, makikita nyo, yan, meron niyang gap dito. Yung piston natin ay cone type yung dulo niya. So hindi talaga siya kahit na naka-extend dyan, hindi talaga yan magko-close kasi may konting yan, gap. Ayan. Ayan. So makikita natin. Ayan. So mamaya makikita natin yung hugis ng ating valve. So ayan. So dito guys ay makikita natin dito, ayan, oh. Dito dumadaan. So hindi talaga siya yung talagang bilog, ano, yung valve natin. Ito yung makinis na part. So hindi talaga siya bilog. So meron siyang ganito. So diyan kasi dadaan yung, pag naka-close position yan, dito dumadaan yung blow by gas dito. Ayan. So play ko lang. Ayan, kung makikita nyo dito. Ayan, o, ito. Ayan, o. Ayan. So hindi talaga siya yung bilog. Ayan, yung spring na yan, yan yung tutulak. So ayan yung sinasabi ko, hindi talaga siya yung ano, itong part na yan, o. Ayan. So dyan dumadaan yung blow by gas. Ayan. So balikan natin yung kanyang operation. So naka-stop yung ating makina. Ito yung ating PCV, bale. Ayan, ito yung ating PCV valve. Tapos yung ating valve ay naka
close. Ayan, naka-close kapag naka-stop yung ating makina. So naka-close siya dahil sa yung force ng ating spring, no. So pababa yung ating valve, ito yung ating PCV valve. So naka-close yung ating PCV valve kapag naka-stop yung ating makina. Ayan. So kung dito naman sa pag naka-idle ka ay titingnan natin. So kahit papaano meron pa ring nahihigop yung ating PCV valve na blow by gas, pero small amount lang. Ayan. So dito naka-close yung ating throttle plate, ano. So kung titingnan natin dito ay yun nga, small amount of blow by gas flowing doon sa ating PCV valve, because yung ating position ng ating PCV valve ay dahil nga naka-idle ka, mataas yung vacuum dito sa ating intake manifold, no. Pero hindi talaga siya totally closed, meron pa rin daanan yung ating blow by gas dito na side na yan. Pero yung spring mo naka-compress. Ayan, kasi nga itong valve na to ay hinihigop ng vacuum ng ating intake manifold. Ayan. So dito naman sa pag naka normal operation ka, halimbawa hindi ka naka full throttle, ito makikita natin dito, hindi siya naka full throttle, ano, hindi nakabukas. So meron pa ring yun, merong mas madaming blow by gas na nahihigop or dumadaan dito sa ating PCB compare kapag naka-idle ka, no. Ayan. So kung titingnan natin yung position, ayan. So dito normal vacuum, so mas nagiging wider yung ating ito. So ito habang bumababa ito, mas nagiging wider yung daanan or passage ng blow by gas or vacuum, etong side na yan. So mapapansin nyo na nag-extend yung ating spring, pero hindi talaga siya totally closed kasi hindi nga totally open or wide open yung throttle mo, no. So pag ganito ay merong mas madaming nahihigop na blow by gas compare kapag naka-idle ka. Yan. So dito naman kapag nag-accelerate ka or during high load, so makikita nyo na naka-full open throttle, wide open throttle yung throttle valve mo. So mas madaming blow by gas kasi ito pag high acceleration, mas bumibilis yung pumping or yung taas baba ng ating piston. So mas madami siyang nakikreate na pressure, at the same time nahihigop na mga unborn gases, no, dadaan dito sa piston ring. Ayan. So kung titingnan natin dito, valve is open kahit na low vacuum, kasi nga dito sa effect ng ating piston na nakikreate niya na pressure doon sa ating crankcase. Ayan. So kung titingnan natin yung ating PCV valve, so meron pa ring daanan dito, so naka-extend to, meron pa rin daanan dito ng ating blow by gas. Ayan, mas nagiging fully open yung valve pag naka high acceleration ka or high load. Ayan.